pool, etong si Mr. Robin Padilla, meron pong pahayag etong isa sa mga sikat na influencer. Aminado siya sa kanyang mga kabulastugan din dati. Pero at least ngayon, nakikita natin, madalas ay may kabuluhan ang kanyang mga statement, ang kanyang mga pahayag. At meron talaga tayong napupulot na aral kahit papano. Ganoon naman dapat talaga ang mga taong social media, yung mga public figure na matatawag. Dapat lagi tayong may natututunan. Dapat din ay wala silang intensyon para baluktutin ang ating kaisipan at lokohin nga ang kanilang mga followers. Anyway, so ito po. Ito ay banat natin sa CN Gasa kay Mr. Robin Padilla. Siguro naman yung kwento about Robin Padilla, kung ano ang nangyayari ngayon ni Mr. Robin Padilla, yan po ay matatandaan ng mga matitinong butante sa hinaharap sa mga susunod na taon. Matatandaan po talaga yan. Siguro nga yung mga bumoto kay Robin Padilla, siguro nga marami sa kanila ngayon ang nagsisisi dahil nakikita nila na hindi naman talaga para sa kapakanan ng ating bansa at ng taong bayan ang motibo na sa Mr. Robin Padilla, kundi yun nga po. Yun nga, unahin ang kapakanan ng kanilang mga BFF. My God, ano ho? So ito ang patama na sa CN Gasa kay Mr. Robin Padilla. Paano ka po namin titignan as a leader kung inuuna mo po yung kapakanan ng kaibigan mo kaysa kapakanan ng iyong mamamayan o ng mga kababayan natin? O di ba may punto? Totoo nga naman. So, ibig sabihin na to, wala naman talaga sa puso, sabihin na natin. Wala sa totoong rason ng isang Mr. Robin Padilla kung bakit siya nasadsad or pumasok sa politika. Wala talaga yan sa hinuha ni Mr. Robin Padilla. Sa una pa lang, alam na niya kung bakit siya kailangang pumasok sa Senado, kailangang maging parte ng Senado. Ganun po ang kanyang interes, ganun po ang kanyang unang rason at nakikita natin yan ngayon. Unti-unti nang na-unmask yung kuno ay pagiging makabayan ni Mr. Robin Padilla na peke pala. Yun pala ay pagiging maka-Duterte, pagiging maka-Kibuloy, pagiging kung sino pa man. Marami pa eh. Anyway. So yun, sabi dito, paano ka po namin titignan na sa leader? Anyway, hindi naman talaga kasi leader ang kinikilos ni Mr. Robin Padilla. Hindi po talaga isang totoong leader ang makikita natin sa katauhan nga natin sa Mr. Padilla. Dahil una, marami ng pagkakataon na ang kanyang inuuna ay ang kapakanan, kung hindi na kanyang sarili, kapakanan siyempre ng kanyang mga kaibigan. Lalo na po yung mga kaibigan na nasa posisyon din. Nasa gobyerno rin at may mga katungkulan din. Ganun yung mga yan. Sa madalit salita, nagagamitan. Yun naman ang estado ng mga yan, nagagamitan. Katulad ng madalas kong sabihin, darating sa punto na maglalaglagan yung mga yan. Sa ngayon, enjoy niyo po Mr. Robin Padilla na ipinagtatanggol niyo ang mga katulad ni Kibuloy at ni Digong. Darating ang punto na siguradong pagsisisihan mo na ipinagtanggol mo sila dahil ilalaglag ka rin ng mga yan. Kawawa. Bakit ka mas lalong magiging kawawa? Ay kasi hindi ka naman naluklok dyan because of your ability. Because of your love for the country. Wala ka kasi yan. Ang sa akin, ang pinakamasakla pala dyan, wala kang dunong. So talagang mahirapan ka. Sumandal at ginamit mo or yung parang nakipaggamitan ka na lang parang sa iyong posisyon diyan sa Senado. Anyway, maganda no? Hindi po biktima si Kibuloy. Katulad nga na madalas i-reiterate or reinstate na si Padilla na kuno ang biktima dito ay si Kibuloy. At ang oppressor ay yung mga ginahasa, yung mga inabuso. Yun ba yun? Siya po ang maraming biktima. Kaya po patong-patong ang kaso niya sa Estados Unidos at wanted ng FBI. Totoo, napakaraming biktima na lang si Kibuloy. Mantakin mo sa madalas kong sabihin, ito po ay hindi bago. Kung ilang dekada na yan at maya-maya may mga nagrereklamo. And take note, sigurado tayo na yung iba ay hindi kasing courageous nung mga naglalabasan ngayon para magreklamo. Mas minabuti siguro nung karamihan na manahimik na lang.
Kaya ganun ang nangyari. Tumagal ng tumagal. Pero yun nga, tayo po ay saludo doon sa mga naglalabasan at nagrereklamo dahil hindi talaga biro yung ikwento mo kung ano yung nangyaring pang-aabuso sa'yo. Totoo yun. Kaya wag nating sayangin. Totoo yung sinabi ni Riza Ontiveros na wag nating sayangin ang courage na ipinapakita na itong mga nagrereklamo. Sabi, hindi porket mabuti siya sa'yo, mabuti na siya sa lahat. Grabe, ang ganda ng puntong yon. Totoo naman talaga. Kahit sino maiintindihan to, kahit sino na normal na tao alam to. Sa case nating lahat, hindi porket mabuti sa iyo itong isang tao, ay mabuti na siya sa lahat. Ganon. Kahit ikaw mismo na nakikinig dito, hindi porket mabuti ka sa ibang tao, sa isang kaibigan mo halimbawa, ay mabuti ka na sa lahat. Ganon yun. Pero, ang pinakamaganda bilang tayo yung mga Filipinos naman, i-apply natin yung kahit hindi natin, or laging mabuti tayo sa lahat ng kaibigan, kakilala, at anyway, kung sino man ang ating nakakasalamuha. Mas maganda yon na tayo laging maging mabuti. Totoo naman pwedeng maging choice ang ganon. Anyway, paano ka po namin titignan as a leader? Yun nga, kung ang inuuna nga na si Mr. Padilla ay ang kapakanan ni Kibuloy, ni Duterte, at ng iba pa na kanyang sinasandalan sa kasalukuyan, at umaasa tayo na siya, si Mr. Robin Padilla, ay lalaglag din ng kanyang mga kasalukuyang ipinagtatanggol. Good luck!